welcome sa aming podcast. Salita at karapatang pagtatagpo ng panitikan at karapatang pantao. Ako si Shamil Erasga at ngayong episode ay tatalakayin natin ang karahasan at paglabag sa karapatang pantao gamit ang isang makabuluhang nobela, dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Makakasama ko ngayon si Neil Estabilio, nagaganap bilang isang dalubhasa sa panitikan at bibigyan boses din ang isang tauhan mula sa akda. Simulan na natin. Neil, maaari mo bang ipaliwanag yung tungkol saan yung dekada 70 at bakit ito mahalaga? Ang dekada 70 ay isang nobelang tumatalakay sa buhay ng pamilyang Bartolome noong panahon ng batas militar. Sa pamamagitan ng kanilang karanasan, ipinakita ng iba't ibang anyo ng karahasan at paglaban sa karapatang pantao. Mula sa pag-aresto ng walang warang, torture hanggang sa pagkawala ng kalayaan ng pagpapahayag. Partikular na makikita ito sa mga anak ni Amanda at Julian Bartolome. Isa sa kanila ay sumali sa kulusang aktivista at doon lumaban ang tindi at karahasan ng Estado laban sa mga kabataan. Yes po, tama po kayo. Sa pamamagitan ng simpleng kwento ng isang pamilya, nakita natin ang bigat ng karahasan noong panahong iyon. Nakakagulat din kung gaano ka-personal ang epekto nito. Hindi lang sa lipunan, kundi pati bawat tahanan. Kung ikaw naman si Amanda Bartolome, ina ng pamilya, paano mo ilalarawan yung hirap na naranasan niyo? Bilang isang ina, napakasakit makita ang aking mga anak na unti-unting nadadala sa isang makapanganib na laban. Ngunit mas masakit makita na sa lipunang ito walang kalayaan. Tulad ng isang bahagi ng akda, ang magulang hindi para supilin ng anak, kundi para ipagtanggol ito. Pero paano ko sila magtatanggol kung mismong gobyerno ang nananakit sa kanila? Ang bawat gabi ay puno ng takot. Baka may dumating na sundalo, baka may mawala na naman sa. Paano mo naman iuugnay yung mga kararasang ito sa malawak na konsepto sa karapatang pantao? Malinaw na ipinakita ng nobela na ang karapatang pantao, tulad ng kalayaan sa pagpapahayag, karapatan laban sa arbitraryong pag-aresto, at karapatang mabuhay ng walang pang-aabuso, ay nilaban. Ang panitikan ni Bautista ay nagsilbing testamento ng panahong iyon at paalala na kahalagahang bantayan palagi ang ating mga karapatan. Grabe! Ramdam na ramdam ko yung sakit sa inyong boses. Para bang bawat noon ay may dalang parehong pangamba. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kung iuugnay naman natin ito sa kasalukuyan, may natututunan ba tayo mula sa akda? Oo naman. Hanggang ngayon, may mga ulat pa rin ng extrajudicial killing, red tagging, at panunupil sa malayang pamamahayag. Ang dekada 70 ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay babala at paalala na ang karapatang pantao ay dapat laging ipinaglalaban. Ibig sabihin, malinaw na kahit anong panahon, kapag pinipigil ang kalayaan, ay nagiging delikado ang buhay ng tao. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang pagiging mulat at mapamatyag. Tama. Ang dekada 70 ay nagbibigay sa atin ng mga mas malinaw na larawan kung gaano kalala ang epekto ng diktadura at kaharasan. Sa pamamagitan nito, magiging mas sensitibo tayo sa mga isyu ngayon at mas handa tayong kumilos kapag may banta sa ating mga karapatan. Nakakalungkot namang isipin na kahit ilang dekada na ang lumipas, may mga kahawig pa rin na tayong problema. Kaya
mas nagiging makabuluhan ang pagbalik ng panitikan gaya ng dekada 60 para makita natin ang mga pattern at hindi lang ito maulit. Kung naipapayo mo sa mga kabataan ngayon, ano ang sasabihin mo? Mga anak, gamitin ninyo ang inyong boses. Huwag kayong matakot na magsalita laban sa mali. Kung may nakikita kayong pang-aabuso, huwag itong ikibit balikat. Dahil kapag nananahimik tayo, mas lalo lang lumalakas ang nananakit. Napakagandang paalala at siguro sa mga panahon ngayon ng social media, mas malawak na ang paraan ng pagpapahayag ng boses. Ngunit kasabay nito, dapat din nating isaalang-alang ang mga responsibilidad at katotohanan. Eksakto. Ang laban para sa karapatang pantao ay hindi lamang nasa lansangan, kundi pati na rin sa larangan ng impormasyon. Ang maling balita ay maaaring maging anyo rin ng karahasan. Kaya tungkulin nating lahat na maging mapanuri at makialam sa tamang paraan. At ngayong episode ay nakita na natin kung paano ang dekada 70 ay niluwalhati Bautista ay nagsilbing salamin ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Ang panitikan ay hindi lamang libangan, ito'y boses ng mga inaapi at paalalan na bawat isa ay may tungkulin na igalang at ipagtanggol ang mga karapatang pantao. At sa bawat pagbabalik tanaw sa kasaysayan, sana ay mas maging matatag tayo at ipagtatanggol ang ating mga kaparapatan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi dapat maulit sa hinaharap. Sa kabuuan ng ating talakayan, malinaw na ang ating panitikan ay hindi lamang kwento. Isa itong paraan para maipalala na ang karahasan ay hindi dapat binabaliwala. At nasa kamay natin ngayon kung paano natin ipagpapatuloy ang laban para sa karapatan. At dito na po nagtatapos ang ating podcast. Maraming salamat sa iyo, Neil Johnson, sa pagsagot sa mga katanungan at pagbahagi ng mga ideya base sa ating tinalakay ngayong araw na ito. Ako po ay inyong host, Shamil Erasga. Maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye!